Magandang gabi sa inyong lahat. Narito na naman ako upang mag-share ng mga banal na salita ng Panginoon sa inyo. Sa gabing ito, I pray na marami kayong nanonood sa akin at nakikinig. Ako'y natutuwa sa gabing ito dahil napakabuti ng Diyos sa akin. Dahil isa ako na inatasan niya na mag-share ng kanyang banal na salita sa inyo. At salamat naman sa Panginoon. Sa gabing ito, bago ako magsimula, ako po'y manalangin muna tayo para i-guide tayo ng banal na Espiritu at ang Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Lord. Sambahin ka, Lord, sa Espiritu at sa katotohanan. Glory, glory, glory. Glorify your holy name, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lord God, sa gabing ito, Panginoon, Lord. Banal na Espiritu, inimbitan ko po kayo, Panginoon, na kayo po ang lumukob sa akin. Kayo po ang manguna sa akin sa mga oras na ito. Gamitin ko po ang inyong mga bibig, ang inyong mga isipan, wisdom at knowledge. Ibigay niyo po sa akin dahil wala akong magagawa kung wala kayo sa buhay ko. Thank you, Lord, sa gabing ito. Dahil narito na naman upang mag-share ng kanyang banal na salita sa inyong lahat. And I pray na i-guide tayo ng Lord. Siya po ang aking mouthpiece sa mga oras na ito. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago ako magsalita ng Word of God, kakantahan ko muna kayo. Dahil yan ang nararapat. Jesus, you're the sweetest Lamb of all. Jesus, always here when I am poor. Oh Jesus, you lift me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're the first, the last, the same. Oh Jesus, you died and took away my sin. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the soon and coming King. Jesus, we need to love and you can bring. Oh Jesus, we lift our voice up and sing. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you're always here when I am called. Oh Jesus, you lift me up each time I fall. You're the sweetest, the greatest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you're always here when I am called. Oh Jesus, you lift me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to
to praise your name, Jesus. You're the first, the last, the same. Oh, Jesus, you died and took away my sin. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the Son and coming King. Jesus, you're the love that you can bring. Oh, Jesus, we'll lift our voice up and sing. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you're always here when I am cold. Oh, Jesus, you lift me up each time I fall. You're the greatest, the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you're always here when I am cold. Oh, Jesus, you lift me up each time I fall. You're the sweetest, the greatest name of all. Jesus, how I to love you, praise your name. Jesus, you're the first day. Oh, Jesus, took me deep and my soul. You're the greatest, the sweetest name of all. Mga kapatid, sana nagustuhan niyo po ang awiting ito. The greatest love of all. Yun po ang meaning noon ng kanta. Yun po ang title ng kanta. Mga kapatid, sa oras na ito, ang i-share ko po sa inyo sa Genesis 2:16 to 17. Ang title po natin ay Punong Kahoy ng Kabutihan at Kasamaan. Yan po ang title ng ating text sa gabing ito. Sinabi ng Diyos, maari kang kumain ng anumang matamis at bunga sa hardin, ngunit huwag kumain mula sa puno ng kahoy ng halaman ng halaman mabuti at masama. Sabi niya, huwag kumain sa halaman ng mabuti at masama, sapagkat sa araw na kumain ka mula dito, tiyak na mamamatay ka. Yun ang babala ni Jesus Christ doon kay Adan and Eve dati, na binabawalan po sila na kumain ng bungang kahoy na sa tingin nila yun matamis na matamis. Kasi pag kumain sila, ang babala ng Panginoon, sapagkat sa araw na kumain ka, mula dito, tiyak na mamamatay ka. So mamamatay ka, mamamatay sila. Diba? Ito ang punong kahoy na ipinagbawal ng Diyos sa tao. Ang pagkakaroon ng kaalaman
ng mabuti at masama ay hindi dapat para sa tao. Sa konsepto itong Trinity, nagtutuklas ng mabuti at masama nang hindi kaayon sa plano ng Diyos ay humahantong sa pagkakasala, tulad ng pangyayari kay Eva, no? Siya ay nilinlang po ng Satanas si Eva na kumain ng bunga ng punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama upang maging kahalintulad sa Diyos. So, kaya kumain si Eva noon dahil gusto niya na mahalin tulad sa Panginoon. Kaya siya kumain. Kaya nagkasala ang tao. Sa isa pang mahalagang bahagi ng paglikha ay ang punong kahoy ay kaalaman at mabuti at masama. Sa kwento ni Eva, siya ay nilinlang ni Satanas upang kumain mula sa punong kahoy na ito na ipinaniwalaan niyang magbibigay sa kanya ng kaalaman upang maging katulad ng Diyos. Kaya pala kumain si Eva noon dahil inano siya ni Satan na sige kumain ka para magiging bubukas yung isipan mo, mga mata mo at maging katulad ka ng Diyos. Kaya pala siya kumain dahil inano siya ng demons. Sa kasulukuyang panahon, ang internet ay nagpapakita ng maraming kaalaman at impormasyon, ngunit hindi lahat ng nakakabuti. Mayroon mga nilalaman sa maaaring magdulot ng kasamaan at pagkakamali. Naglalaman ito ng mga impormasyon na maaaring humantong sa pagkakasala. Nakasali kasi dito ang internet, no? Ang internet okay naman, pero mayroong part ng internet na nakakapagbigay ng kasalanan sa tao. Kasi pag sinabi mong internet ay may mga malaswa, basta may mga aral doon na hindi maganda, lalo na sa mga bata, no? Mga bata na dapat ipagbabawal sila, lalo na sa mga malaswang palabas ng internet, ng mga television o anuman. Maraming humantong sa pagkakasala nang dahil pala doon sa mga pinapanood natin, maraming nagkakasala. Humantong sila sa pagkakasala dahil hindi sila umiiwas sa mga masamang epekto ng internet. Kaya dapat tayong maging maingat at piliin ang mga nilalaman na pinag-uukulan natin ng pansin sa halip na punuin ang ating mga isipan ng bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Dapat tayong magpakabusog sa salita ng Diyos at sa mga aral ni Jesus na sumasagisag sa punong kahoy ng buhay. Instead daw na
tayo ay malulong doon sa papanood ng hindi karapat-dapat, yung mga palabas na hindi naman nakakatulong, kung hindi mas lalong nagkasala tayo. Kaya piliin natin po mga kapatid, yung atin mga pinapanood na hindi karapat-dapat, lalo na sa mga bata mga kapatid. Kaya dapat tayong maging maingat, no? Kasi ang sagisag ng punong kahoy, dapat kasi hindi tayo dapat magpakabusog sa salita. O magpakabusog tayo sa salita ng Diyos at sa mga aral na ni Jesus na sumasagisag sa punong kahoy ng buhay. So, sinimbolo dito, ang ini-example kasi dito si Jesus Christ, na yung punong kahoy ng buhay ay ito po ay naging sagisag ni Jesus Christ. Siya yung ini-example dito. Bilang mga Kristiyano, dapat nating kamuhian ang mga bagay na hindi kumakatawan sa Trinity, at hindi tayo dapat nagpapadala sa mga alingaw-ngaw ng mga maling aral. Totoo nga mga kapatid, marami ngayong nagbibigay ng mga Word of God, marami ngayong nagwawali dyan na sila po'y totoo, pero huwag tayong masyadong magpapaniwala mga kapatid, dahil ang sabi ng Diyos dito, ang mga alingaw-ngaw daw ng mga maling aral, sa halip dapat nating sundan ang daan ng katotohanan at kabutihan na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Amen mga kapatid. Dapat nating sundan kung ano man ang mga tinuro sa atin ng Panginoon ni Jesus Christ through her words sa Bible, ay yun ang dapat nating susundan mga kapatid. Dahil yan ang mga katotohanan at kabutihan na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya napakaganda mga kapatid yung kanyang utos sa atin at yung kanyang mga dahilan kung bakit tayo binabawal sa mga ganong bagay. Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob na walang bayad ay ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Di ba mga kapatid, ang ganda, no? Kasi ang bayad pala ng kasalanan ay ang kamatayan. Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Napakagandang lesson ito mga kapatid. Napakagandang ating bulay-bulayan ito. Sa Genesis 2:16-17 ay nagpapakita ng pagbabawal ng Diyos sa punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. Ang kaalaman na ito ay hindi dapat para sa tao, at ang pagtuklas dito ng hindi nakakaayon sa plano ng Diyos ay humahantong sa pagkakasala sa kasaysayan ni Eva. Siya ay nilinglang ni Satanas upang kumain mula sa punong kahoy na ito na pinaniniwalaan niyang magbibigay sa kanya ng kaalaman upang maging katulad ng Diyos. Ang purpose pala ni Eva noon, kaya siya kumain nung inaalok ni Satan, dahil gusto niya na
magkaroon siya ng kaalaman katulad ng sa Panginoon. Oh, di ba? Kaya mga kapatid, yung Genesis 2:16 to 17, i-note nyo po mga kapatid at basahin nyo. Nandyan yan sa Bible. Sa Romans 6:23, ipinakita na ang sahod ng kasalanan, ang bayad yata to, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ito ay nagpapakita ng magkaibang resulta ng pagsunod at pagsalungat sa kalooban ng Diyos. Ang pagsunod ay nagdudulot ng buhay na walang hanggan, samantalang ang pagsalungat ay nagdudulot ng kamatayan. So, kailangan natin sundin kung ano yung tinuro sa atin ni Jesus Christ na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Napakasarap dahil ang sa kabilang na salungat sa aral ng Panginoon ay nagdudulot ng kamatayan. Yan ang yun ang sinabi ni Jesus Christ. Ang Espiritu Santo ay nagbigay ng patnubay at liwanag upang makilala ang kalooban ng dulot at sundan ito. Siya ang nagpapakilos sa atin upang itakwil ang kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sarap, mga kapatid. Sa mga tinuturo ng Diyos, yung gusto niyang yun ang ating sundin, napakasarap, mga kapatid. Dahil hindi natin alam kung kailan po darating ang Panginoon. Parang tayo lahat na naniniwala sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga utos ay dadalhin niya sa Kanyang kaharian ang buhay na walang hanggan. Sa kalooban, sa kabuuhan ng Genesis 2:16 to 17 ay nagpapakita ng kahalagahang pagsunod ng kalooban ng Diyos at pag-iwas sa kasalanan, habang ang Romans 6:23 ay nagpapakita ng magkaibang resulta ng pagsunod at pagsalungat. Ang papel ng Espiritu Santo ay nagbibigay ng patnubay at lakas sa atin upang maging tapat sa kalooban ng Diyos. No? Ang Espiritu Santo ang nag-uutos at iisa lang po yun, si Jesus Christ. Mahalaga ring tandaan na ang tunay na kahulugan ay hindi natatagpuan sa karunungan ng mundo, kundi ang kaalaman at pag-unawa sa plano ng Diyos sa halip na susunod sa mga tukso at karunungan sa mundo. Dapat tayong magpatuloy sa paglago sa kaalaman at kaunawaan sa pamagitan ni Kristo. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng paglago sa karunungan nagmumula kay Kristo, na nagdadala sa atin sa landas ng buhay na walang
hanggang at tagumpay sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, ang lahat ng ito na ating narinig ngayon at ang aking sinishare sa inyo ay napakahalaga po sa buhay natin, na dapat natin maingat tayo. Kailangan sensitibo po ang ating mga isipan dahil hindi natin alam yung mga totoo o nagsasalungat sa Word of God. Kaya kailangan natin, mga kapatid, na magbabasa tayo ng kanyang banal na salita dahil para tayo ma-aware doon sa mga salitang binibitiwan ng kaaway. So, purihin ang Panginoon sa gabing ito na ito ngayon ang ating pagsunod sa Panginoong Diyos. Kailangan natin na ang kanyang lahat ng mga salita, sa lahat ng mga advices niya sa atin ay ating susundin, mga kapatid. Nandyan yung Bible na dapat nating basahin para magkaroon tayo ng knowledge dito. So, inote nyo, mga kapatid, yung Genesis 2:16 to 17 at ang Romans 6:23. Mga kapatid, napakahalaga ng mga verses na yan na ibinigay ko po sa inyo. Basahin niyo yan sa inyong Biblia at pagbulay-bulayan, mga kapatid, na sabihin niyo na si Sister Marie, ito pala yung mga sinishare niya sa amin para sa ating kabutihan, mga kapatid, at para sa ating pagsunod at pagkilala sa ating Diyos na buhay. Yan ay si Jesus Christ. Nawa, mga kapatid, sa mga oras na ito, may nakuha kayong lesson sa akin. May nakuha kayong aral sa mga salitang aking sinishare sa inyo, mga kapatid, sa oras na ito. At I pray na maging katulad tayo ng bungang kahoy na si Kristo po yun. Yung bungang kahoy na buhay. Siya po yun. Kaya sana lahat tayo ay mag-share ng kanyang words at siliksikin din natin ang laman ng Bible din. Nandoon po ang lahat ng mga verses na ibinigay namin dito. Nandoon lahat, mga kapatid. So, purihin ang Panginoon. Hanggang dito na lang po tayo. At ako po'y nagpapasalamat na sa lahat ngayon na nanonood sa akin, sa lahat ng nakikinig sa akin, I pray na patnubayan kayo ng Panginoong Diyos at iingatan kayong lahat. I-bless po ang inyong mga buhay. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. To God be the glory. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, thank you, thank you. Salamat sa inyong lahat. Sana kita-kita pa tayong muli sa susunod kong pag-share sa inyo. Sana magkikita pa tayo muli dito. Panoorin niyo po ako at lahat ng aking sinasabi at yung mga kanta ko po, mga kapatid. I pray na nagustuhan niyo po ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Bye-bye. God bless you. I love you all.